Mahigit 10 taon na ang nakalipas, noong 2012, tinalikuran ng isang prinsipe ng Kuwait ang Islam at nagbagong loob sa Kristyanismo. Sa kanyang audio file, ipinahayag ni Abdullah ang ganito. Una sa lahat, lubos akong sumasang-ayon sa pagpapalaganap ng audio file na ito, at ngayon ay ipinapahayag ko na kung papatayin nila ako dahil dito, haharap ako kay Heso Kristo at makakasama ko siya magpakailanman. Sa pahayag na ito, ipinakita ng prinsipe ang kanyang kamalayan sa kapalarang naghihintay sa isang martir ng pananampalataya ayon sa doktrinang Kristiyano. Ayon sa isang channel sa telebisyon, si Abdullah ay isang miyembro ng royal family at tinalikuran niya ang Islam upang maging Kristiyano, ngunit hindi tinukoy kung aling sangay ng Kristyanismo ang kanyang pinili. Matapos bigkasan ang kanyang buong pangalan, ipinahayag ng prinsipe ang ganito. Tatanggapin ko anuman ang gawin nila sa akin dahil ang katotohanan sa Biblia ang gumabay sa akin patungo sa tamang landas. Sa audio file, binanggit ni Abdullah ang mga grupong Islamiko na nanalo sa eleksyon sa Egypt at sinabi niya ang ganito. Ang mga pamayanang Muslim ay palaging nais umatake sa iba't ibang bahagi ng mundo, ngunit iningatan at pinuprotektahan pa rin ng Diyos ang mundo. Ito ang dahilan kung bakit kamakailan ay nakita natin ang mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga grupong Muslim, na ngayon ay naglalaban-laban sa isa't isa. Malapit na silang mahati sa iba't ibang pangkat. Sa Kuwait, ang karamihan sa populasyon ay Muslim, na may 4% lamang na Kristiyano. Ayon sa konstitusyon ng bansa, ang Islam ang opisyal na relihiyon ng Kuwait, at ang Sharia ang pangunahing batayan ng batas. Kung ikaw ay isang Muslim at itatakwil mo ang Islam at maniniwala kay Hesukristo bilang Diyos, gaya ng sabi ng Biblia, papatayin ka nila. Alam ito ng mga Muslim. May mga grupo sa loob ng Islam na literal na papatayin ang mga tao kung lalaban ka sa Islam. Hindi ito nagpapakita ng pananampalataya sa likod ng Islam. Hindi ito relihiyon ng kapayapaan, hindi ito relihiyon ng pag-ibig. Ito ay isang relihiyon na kumokontrol sa mga tao o nagmanipula. Ito ay isang relihiyon kung saan sumusunod ka sa isang Diyos na hindi mo kilala. Hindi mo alam kung makakarating ka sa langit o mapupunta sa impyerno. Ito ay isang relihiyon na nagtataguyod ng polygamia. Sa Islam, pinapayagan kang magkaroon ng maraming asawa. Ito ay isang relihiyon na nagpapahintulot na ang mga matatandang lalaki ay pwedeng makapag-aasawa ng mga batang babae gaya ng 6 na taong gulang, 7 taong gulang o 9 na taong gulang. Gaya ni Muhammad, ang propeta at nagtatag ng Islam. May marami siyang asawa at isa sa kanyang mga napapangasawa ay si Aisha bint Abu Bakar. Si Aisha bint Abu Bakar ay 6 na taong gulang nang sila'y ikasal ni Muhammad at 9 na taong gulang nang sila ay nagsimulang magsama bilang mag-asawa. Sa Kristyanismo, bilang mga tagasunod ni Hesukristo, sinusunod natin ang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, kabaitan, kabutihan, at pagkamahinahon. Pinagbubuklod tayo ng pananampalatayang Kristiyano. Bilang mga Kristiyano, kailangan nating magkaisa. Kailangan nating magsama-sama at maghanda para sa malaking ani na paparating. Hindi ito tungkol sa relihiyon kundi sa isang relasyon kay Hesukristo. Purihin ng Diyos na may isang tao o prinsipe na maimpluwensya at kilala bilang isa sa mga miyembro ng royal family ang lumapit kay Jesus, naninindigan sa pananampalataya, at handang mamatay para rito. Hindi ito madali. Sa Estados Unidos, madali ang magbagong loob sa Kristyanismo dahil walang papatay sa iyo rito. May kalayaan dito, maraming iba't ibang relihiyon, at walang problema. Ngunit sa mga bansang tulad ng Kuwait, Iraq, Pakistan, at Iran, dinadakip nila ang mga tao, dinadala sa gitna ng lungsod o pamilihan, at pinapatay sa harap ng lahat. May mga kabataan o mga teenager ang tumatalikod sa Islam at lumalapit kay Kristo, binabato sila hanggang sa mamatay at iniiwang hubad sa gitna ng lungsod. Si Hesukristo ang hari, siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kailangan mong makilala siya, magkaroon ng relasyon sa kanya. Hindi ito tungkol sa relihiyon o pagpunta sa simbahan tuwing linggo.
Ang magliligtas sa iyo ay ang malapit at personal na relasyon kay Hesukristo. Purihin ang Diyos sa kanyang pag-ibig. Purihin ang Diyos sa kanyang katotohanan. At purihin ang Diyos sa pag-akay niya sa atin sa pagbabago.